Sa gitna ng tumitinding tensyon sa rehiyon, may mga ulat na nagpapakita na ang China ay maaaring nagpahiram sa Iran ng isang laser drone na may kakayahang lumusaw ng mga target. Gaano kalakas ang laser anti-drone system na ito? Ito na ba ang sagot ng Iran laban sa papalapit na pag-atake ng Israel sa kanila? Noong Oktubre 4, 2024, nagbigay si Ayatollah Ali Khamenei, ang Supreme Leader ng Iran, ng talumpati sa harap ng maraming tao. Sa kabila ng pagiging isang normal na araw para sa bansa, kapansin-pansin ang dami ng defense systems na nasa paligid, kabilang ang isang posibleng Chinese laser counter-drone system. Ang presensya nito ay nagpapakita na ang China ay aktibong nakikialam sa sigalot sa rehiyon. Matapos ang talumpati, kumalat ang mga larawan online na nagpakita ng nasabing sistema. Ang mga larawang ito ay naging viral at nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko at mga eksperto. Sa talumpati ni Khamenei, ipinagtanggol niya ang kamakailang pag-atake gamit ang ballistic missiles at ipinahayag na patuloy na makikipaglaban ang mga grupong suportado ng Iran tulad ng Hezbollah at Hamas. Ipinakita rin niya ang suporta para sa Hamas kasunod ng kanilang pag-atake noong Oktubre 7. 2023 na nagresulta sa digmaan laban sa Israel. Sa kabila nito, maraming eksperto ang nagduda tungkol sa tunay na pagkakakilanlan at kakayahan ng laser drone system na nakita. Bagaman may pagkakapareho ito sa Silent Hunter anti-drone system mula sa China, may isa pang sistema na tinatawag na Shennong o Shennong na halos katulad din. Pareho silang may maliit na radar upang makatulong sa pagtukoy at pagsubaybay sa mga target. Ang laser drone ay isang makabagong teknolohiya na gumagamit ng laser beams upang sirain ang mga target. Ang mga ganitong sistema ay kadalasang ginagamit upang labanan ang mga unmanned aerial vehicles, UAV o drones, ngunit may kakayahan din itong lumusaw ng iba pang uri ng mga target. Ang lakas at kahusayan ng ganitong sistema ay nakasalalay sa kalidad ng laser at ang teknolohiyang ginagamit sa pag-target. Ang lakas ng laser drone ay nakadepende sa wattage ng laser at ang disenyo nito. Sa pangkalahatan, ang mga advanced na laser systems ay kayang magbigay ng mataas na antas ng precision at lethality. Halimbawa, ang ilang laser systems ay may kakayahang mag-target at mag-neutralize ng mga drones o missiles sa distansyang mahigit 1,000 metro. Sa ganitong paraan, nagiging epektibo ito laban sa mga modernong armas tulad ng mga ginagamit ng Israel. Ang Israel ay kilala sa kanilang advanced military technology, kabilang ang Iron Dome at iba pang anti-missile systems. Ang mga sistemang ito ay idinisenyo upang protektahan ang bansa mula sa ballistic missiles at iba pang aerial threats. Ang pagpasok ng laser drone mula sa China ay nagdadala ng bagong hamon para sa Israel, lalo na kung ito ay tunay na epektibo laban sa kanilang mga sistema. Ayon sa isang individual na nakausap ng Eurasian Times, mas malaki ang pagkakaparehas ng laser anti-drone system na nakita sa Iran sa Shennong 3000. Gayunpaman, may mga pagdududa pa rin siya na maaaring ito ay isang variant o ibang disenyo ng kaparehas na sistema. Ang ganitong mga sistema ay mahalaga sa kasalukuyang sitwasyon ng Iran, lalo na sa harap ng mga banta mula sa Israel. Mahalagang isaalang-alang na maaring maraming kaparehas na produkto ang nagkalat sa Iran at hindi lahat ay maaring gawa ng China. Maaring may mga lokal na bersyon o mga sistema na binuo mismo ng Iran. Ang kakayahan ng Iran na lumikha o mag-develop ng sariling anti-drone technology ay nagpapakita ng kanilang pagsisikap na palakasin ang kanilang depensa laban sa mga potensyal na pag-atake. Ngunit gaano nga ba kalakas ang Shennong 3000? Ayon sa mga ulat, ang radar nito ay kayang makakita ng mga drone mula sa distansyang hanggang 5 kilometro. Ang laser system ay may saklaw na 10 hanggang 20 kilowatts at kayang magbigay ng dazzling o nakakasilaw na pag-atake hanggang 3 kilometro ang layo. Ang ibig sabihin nito ay talagang kaya nitong sirain ang ilang mga bagay na papalapit sa loob ng 1.5 kilometro. Ang kakayahang ito ay nagbibigay daan upang maprotektahan ang mga sensitibong pasilidad at mga lider mula sa mga posibleng banta.
Ang pagkakaroon ng ganitong anti-drone laser system sa Iran ay naglalayong protektahan ang Supreme Leader mula sa mga posibleng pagtatangkang pagpatay, lalo na mula sa Israel. Bagamat kilala ang Iran bilang isa sa mga pinakamalaking tagagawa ng maliliit at murang kamikaze drones, hindi sila ganap na ligtas mula sa banta ng one-way attack drones. Ang pagbuo at paggamit ng laser-based systems ay nagbibigay daan upang mapanatili ang kanilang seguridad laban sa mas advanced na teknolohiya ng kalaban. Isa sa mga dahilan kung bakit mas pinipili ngayon ng Iran ang laser-based weapons para sa pag-intercept ng drones at missiles ay dahil ito ay mas mura at mas tumpak kumpara sa tradisyonal na anti-drone defense systems na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. Bukod dito, ang mga laser system ay tahimik lamang at kayang manglusaw ng mga eroplano kapag tinamaan. May ilang eksperto ang nag-isip na maaaring nag-develop ang Iran ng isang clone o nag-reverse engineered sila ng isang Chinese anti-drone system upang mapalakas ang kanilang kakayahan sa pagtatanggol laban sa Israel. Ang takot ng Iran sa quadcopters at iba pang drone technologies mula sa Israel ay nagtutulak sa kanila upang magsikap na makabuo ng sariling teknolohiya. Karaniwan, ang mga laser-based counter-drone systems ay gumagamit ng mataas na sinag upang atakihin ang mga target ng mas mababa ang gastos kumpara sa air defense missiles. Ang tradisyonal na sistema ay nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar, habang ang laser systems ay nagbibigay daan para sa mas epektibong paggamit ng pondo. Bukod dito, may kakayahan itong palihim na sunugin ang mga target nang walang collateral damage, kaya nababawasan ang panganib para sa mga sibilyan. Bagamat hindi pa rin malinaw kung talagang makakabaril ng laser-based counter-drone system na inilagay ng Iran, may kakayahan pa rin itong mag-ilaw at magbulag sa mga drone, kaya't napipigilan nito ang pag-abot nila sa kanilang itinalagang target. Ang pagtuklas sa sistemang ito ay naganap kasabay ng pag-aalala ng mga Iranian tungkol sa posibleng paghihiganti mula sa Israel. Ayon sa Western at Israeli media, may posibilidad na magbomba ang Israel Defense Forces (IDF) hindi lamang sa mga pasilidad nuklear kundi pati na rin sa infrastruktura ng langis at enerhiya, kasama na ang pag-target sa kilalang pampulitika at militar na pinuno. Sa ganitong konteksto, mahalaga para sa Iran na magkaroon ng mabisang depensa laban dito. Sa kabila nito, hindi pa kinikilala ng China ang paglilipat ng anumang counter-drone systems o iba pang armas patungo sa Iran. Gayunpaman, kilala ang dalawang estado bilang may malapit na ugnayan, lalo na pagdating sa militar at teknolohiya. Ang patuloy nilang pakikipagtulungan ay maaaring magdulot pa ng mas advanced na depensa para sa Iran laban sa banta mula sa Israel. Sa nakaraang taon, ang relasyon ng China at Iran ay naging mas malapit sa pamamagitan ng iba't ibang kasunduan na naglalayong palakasin ang kanilang kooperasyon sa militar at pang-ekonomiya. Sa panahon ng mga parusa mula sa Amerika at iba pang mga bansa, ang China ang naging pangunahing tagapagbigay ng suporta sa Iran. Sa ilalim ng mga parusang ito, nag-alok ang China ng pinansyal na tulong upang mapanatili ang katatagan ng ekonomiya ng Iran at maiwasan ang pagbagsak nito. Isang mahalagang aspeto ng relasyon na ito ay ang hindi pagkondena ng China sa mga pag-atake ng Iran laban sa Israel. Sa kabila ng mga tensyon sa gitnang silangan, walang narinig na opisyal na pahayag mula sa Beijing na humihimok sa Iran na itigil ang kanilang mga aksyon. Sa halip, ipinahayag ng Ministry of Foreign Affairs ng China na ang mga pag-atake ay ang pinakahuling epekto ng alitan sa Gaza. Ipinakita nito na bagamat nag-aalala sila para sa sitwasyon, nananatili silang pabor sa Iran, isang indikasyon na handa silang suportahan ang kanilang kaalyado. Ayon sa ilang military analysts, nagbigay ang China ng mahahalagang platform ng armas at teknolohiya sa militar sa Iran. Gayunpaman, hindi pa malinaw kung gaano kalawak ang paglilipat ng mga armas. Ang pagkakaroon ng Chinese laser counter-drone system sa Iran ay maaring magpapatunay sa lalim ng kooperasyon sa pagitan ng dalawang estado. Kung ito ay mapapatunayan, magiging isang mahalagang hakbang ito para sa Iran upang palakasin ang kanilang depensa
laban sa potensyal na banta mula sa Israel. Sa bahagi naman ni Pangulong Biden, pinapansin nila ang panganib dulot ng lumalawak na alyansa ng China, Russia, Iran at North Korea. Ang ganitong alyansa ay naglalayong kontrahin ang Estados Unidos at mga kaalyado nito. Ang pagkakaroon ng matibay na ugnayan sa pagitan ng China at Iran ay nagdudulot din ng pangamba para sa administrasyong ito, lalo na kung isasaalang-alang ang patuloy na pagtaas ng tensyon sa rehiyon. Sa ibang balita, nagbigay si Punong Ministro Benjamin Netanyahu ng babala tungkol kay Lebanon, sinabing maaari itong masira tulad ng Gaza. Ipinahayag niya ito matapos ipahayag na pinatay nila ang kahalili ni Hassan Nasrallah, leader ng Hezbollah. Ayon kay Netanyahu, mas mahina raw ngayon ang Hezbollah kumpara dati. Ayon naman sa Israeli Army, tinarget nila si Hashem Safieddin, isang mataas na komander ng Hezbollah sa isang airstrike noong nakaraang linggo. Ngunit hindi pa tiyak kung ano talaga ang nangyari kay Safieddin. Wala pang opisyal na pahayag mula sa Hezbollah tungkol dito. Sa huli, ang presensya ng Chinese laser counter-drone system ay magpapatunay lamang kung gaano kalawak ang kooperasyon. Kung tunay nga itong nandoon, maaaring maging isang malaking banta ito, hindi lamang para sa Israel, kundi pati na rin para sa iba pang bansa na may interes dito.